Nasa linya ng telepono makakasama natin si Attorney Barry Gutierrez. Tatanungin natin, paano nga ba bibigyan ng ngipin ang ICI? Magandang hapon po, Attorney Barry. Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Sir Willie. Ayun na nga, Attorney Barry, unang tanong, paano nga ba bibigyan ng ngipin ang ICI? Bakit hindi ba to parang bata na kusang tumutubo? Oh. Okay, wala bang... Yun nga eh. Mula naman kasi ng simula, ang problema sa ICI, dahil nga hindi ito binuo alinsunod sa isang batas, kundi through executive order lang. Limited talaga yung mga kapangyarihan na pwedeng ibigay sa kanya. Ang pinakamalaking butas o pinakamalaking gap dun sa kapangyarihan ng ICI, wala siyang contempt powers. Ibig sabihin, ngayon, may mga pinapatawag silang witnesses. O di sige, yung iba pupunta. Pero kung may mga tumatanggi at umabot na tayo sa puntong yon, di ba? Nagsabi na yung mga diskaya na ayaw na naming stand. Supposedly, may mga ilang mga pinatawag na opisyal na ayaw ding humarap. Wala silang magagawa eh. Hindi nila pwedeng parusahan. Hindi nila pwedeng i-contempt. Hindi nila pwedeng puwersahin. Walang ngipin, kumbaga, para mapilit ang mga dapat tumistigo na humarap sa ICI kung hindi ito kulang ang haharap at magvo-volunteer doon. So isang malaking shortcoming talaga yon dito sa kapangyarihan ng ICI. At sa dulo, lahat ng kanilang mga findings, binibigay din naman nila sa mga ibang ahensya. Either sa Ombudsman or sa DOJ for filing. So sa dulo, sila ang nagsasagawa ng investigasyon, pero yung kanilang mga conclusions, recommendatory. Di ba? Ang dulong desisyon, ang huling magpapasya kung ifa-file nga ba itong mga kasong ito laban dun sa mga taong pinangalanan nila, ay wala sa kanila. So malaki talagang pagkukulang yung kapangyarihang hawak ng ICI sa kasalukuyan. Ang sagot dyan, Congress eh. Tama. Congress ang sagot dyan. Tama. Diba? Pero malaki rin siguro pwede maging papel ng executive ng Pangulong BBM kung aatasan niya ang Congress or i-certify niya as urgent yung panukala, kasi marami na naghahain sa Congress ng panukala na mabigyan ng ngipin ng ICI. Pero, Attorney Barry, hindi kaya ito parang delikado rin dahil nga ang bawat batas, kung saan man ito magsimula sa Senado o sa Kongreso, ay kailangan may pagtango. Pwedeng ang Kongreso talagang with open arms na bigyan ng ngipin ng ICI. Pero tatandaan din natin, merong mga ilang senador na isinasangkot dito sa iniimbestigahan ng ICI. Hindi po ba parang baka hindi rin nila ibigay yun? Parang meron kang tawag dito, meron kang halong duda. Doon papasok yung totoo naman yun, Sir Sandro. Kaya totoo, tama. Kaya dito naman papasok yung sinasabi ni Sir Willie kanina na kailangan mag-exercise ang political will ang Malacanang. Ang pinaka-formal na paraan para gawin yon is certify as urgent yung bill na pinibigyan ng mas matibay na kapangyarihan itong ICI. Pero labas doon, meron namang mga legislative liaison offices ang executive, both sa House of Representatives at sa Senado. So kailangan talaga ipaabot sa mga senador at sa mga kongresista na ito talaga ang gustong mangyari ng presidente. At kung gusto nyong maging bahagi ng solusyon dito sa skandalo tungkol sa flood control at iba pang mga korupsyon na may kinalaman sa infrastructure, kailangan yung kubanay para mabigyan ng totoong ngipin itong ICI. So, ibig sabihin, kailangan ang senyales manggaling sa presidente at itulak sa loob ng Kongreso at ng Senado para talagang magkaroon ng laman itong kapangyarihan na kasalukuyang hawak ng ICI. Pero kung hindi talaga mangyayari yan, nakikita natin kung ano yung nangyayari ngayon. May mga ilang panukalang batas ng nakahain pero hindi umaandar. Gaya nga ng banggit mo, Atty. Barry, kung hindi mangyayari to, saan ang punta natin? Well, aasa tayo na kikilos yung ibang institutions. Ombudsman naman ang pinaka-obvious na talagang dadaanan nitong buong prosesong ito. Dahil sa ilalim ng, hindi lang ng saligang batas, pero sa ilalim mismo ng kanyang enabling law, yung Republic Act 6770, napakalawak ng kapangyarihan ng ombudsman para mag-imbestiga, para actually, meron siyang administrative authority para mag-suspend at magtanggal
ng mga opisyales. Meron siyang kapangyarihan na magsimula, mag-file ng criminal cases sa harapan ng Sandigan Bayan through yung Office of the Special Prosecutor. So, kung anumang pagkukulang ng ICI sa kasalukuyan, aasahan natin pupunuan ng isang ahensya tulad nga ng independent constitutional body na Office of the Ombudsman. So is it tantamount to saying na sa banda-banda riyan hindi na rin naman kailangan ng ng enough power ng ICI kasi gaya ng banggit mo, Atty. Barry, nandiyan ang ombudsman, may Sandigan Bayan tayo. Well, ang advantage ng ICI na wala yung mga existing institutions ay yung breadth ng expertise. Diba? Pinapoint dyan si dating Secretary of Public Works, Babe Singson. May inapoint na isang senior partner na isang accounting firm. So, ibig sabihin, yung ganong klaseng experience, yung ganong klaseng expertise, maaring wala yon doon sa mga institusyon tulad ng ombudsman na ang focus talaga mas legal, diba? Criminal investigations, etc. So, ang advantage sana ng ICI, yung perspektibo na mas malawak, yung expertise na mas nakatuon doon sa iniimbestiga, na hindi lang legal yung perspective. Pero yun nga, gaya ng sinabi na, ilang beses na natin sinabi, kung hindi mo yun tatambalan ng sapat na ngipin para talagang makapagpatawag ng mga testigo, makapag-secure ng mga dokumentong kailangan nga ma-secure, at parusahan yung mga taong nagsisinungaling o ayaw humarap, medyo limitado yung pwede mong magawa kahit na mas broad yung expertise na pwede mong dalhin sa mesa. Kaso nga, baka sabihin na lang hindi, baka magkakaroon ng overlapping kapag pag binigyan mo pa ng ganyang ngipin ng ICI kasi meron ng ombudsman tayo, hindi ba? Na-raise din sa issue nung nagkaroon ng pagdinig ang Committee on Justice na pinamumunuan ni Senador Kiko Pangilinan sa Senado. Paano ba yon? Yun nga, kasi dapat nga sinimulan nito dati pa kasi hindi na naman bago tong ICI, di ba? Ilang buwan na rin nakaupo yan. So, ang ideal sana nung simula, kahit na sabihin mo ng through executive order muna, pinagulong na kaagad yung panukalang batas at kinlaro ng palasyo na dapat ito ay maipasa sa lalong madaling panahon dahil kailangan niyan itong ating investigative organ. Pero ngayong ilang buwan nang gumugulong yan, meron na tayong bagong ombudsman na nangako na before November 25, meron daw na ma-file na mga kaso sa harapan ng Sandigan Bayan, baka nga, yun nga, i-erase na at nare-erase na yung katotohanan na baka sa puntong ito, hindi na ganun kakailangan na ICI pa lahat dumaan ang lahat ng investigasyon at paubaya na natin sa existing institutions tulad ng ombudsman. Kasi sa dulo naman, pwedeng kumonsulta pa rin sila ng mga eksperto at bahagi na rin dyan yung mga current na nakaupo sa ICI. Teka muna, naiinip na si Sandro kasi panayang tanong sa akin kanina. Akala ko ba ila-live stream na yan o isa sa publiko na yung investigation ng Bakit hanggang ngayon wala pa? Ako hindi ko din alam. Nung una ko narinig, kailan ba? Mahigit 1 linggo na, di ba? Na pumayag na sila na i-live stream. Ini-expect ko nga na sisimulan na kagad. So nakakapagtaka na hanggang ngayon, parang wala pa at ang huling ang balita, pinag-uusapan pa daw uli. Kala ko ba may desisyon na? Ganun ba kahirap maglatag ng mga rules para lang sa publiko yung ganyang klase ng pagdinig, attorney? Ako sa tingin ko hindi naman Di ba? Kasi pwede mo namang i-live stream yung mga investigasyon, tapos pag umabot sa punto na nagiging sensitibo na yung pinag-uusapan o sa judgment ng chairman, baka mas magandang hindi mo na malumabas sa publiko to. O baka i-request mismo nung isa sa mga witnesses na gawing executive session. Pwede namang mag-revert ka to executive session Pero ang importante, masimulan na, 'di ba? Yung public na hearings kasi sa totoo lang, ang tagal-tagal nang hinihingi yan ng napakaraming mga kababayan natin. Hindi lang mga nakaupo sa Kongreso o sa Senado, pero mga ordinaryong mamamayan na nakasubaybay dito na gusto nilang marinig mismo, 'di ba? Yung sinasagawang investigasyon. So ako, nagugulat ako na ang tagal-tagal na nung announcement, pero hanggang ngayon parang wala pa yatang nangyayari. At saka sa kabilang banda, maalala ko, kung hindi ako nagkakamali, may point pa na ni-raise si dating DPWH Secretary Babe Singson. Sabi niya, parang tila humihiling din ng immunity from suit itong mga nakaupo sa ICI dahil nga pwede silang balikan dahil nga ito'y nilikha lang ng isang executive order. Walang proteksyon doon sa mga uupo.
Well, totoo rin naman yun, di ba? Pero sa akin naman kasi, unless meron talaga silang gawin na lagpas-lagpas doon sa binigay na kapangyarihan sila sa kanila sa ilalim ng EO, feeling ko limited naman yung magiging liability nila. Kasi sa dulo, kapag habang ginagawa nila yung kanilang trabaho, nag-a-act sila bilang kinatawan ng Estado. Meron naman tayong konsepto ng state immunity from suit. So long as yung isang public official ay kumikilos sang-ayon dun sa loob ng balangkas ng kapangyarihan na binigay sa kanya sa ilalim ng kung executive order man yan o batas, protektado siya sa ilalim ng ganong klaseng prinsipyo. Kung doon na lang sa punto na talagang lumagpas ka doon, yung talagang abuso na yung nangyari, tsaka na lang magkakaroon ng pananagutan para sa kung ano man ang ginawa nila habang sila ay nakaupo sa pwesto. Kung may babalik dito sa mga nakaupo sa ICI, ano sa tingin mo po pwedeng ibato sa kanila nung mga iniimbestigahan nila? Well, kung depende kasi. Pero kung halimbawa, parang ang feeling ng ibang tao medyo brinraso sila, di ba? Pinahiya sila sa harapan ng ICI, lalo na kung meron ng mga public hearings, papasok ka doon sa mga usapin ng pinakasimple na dyan, mga libel, di ba? Mga ganyan. Okay, kasi pwede na sabihin na sinira ang aking reputasyon ng ICI, di ba? Dahil doon sa mga sinabi dito sa hearing na ito, public ito, etc. Pero ako, personally, hindi ako masyadong mag-aalala dun Dahil nga, so long as yung ginagawa mo ay pasok sa balangkas ng kapangyarihan na hawak ng ICI mismo, meron kang depense. Diba? Ginagawa lang namin ang aming trabaho, alinsunod dito sa executive order na ito, and therefore, covered kami ng immunity. Naalala ko tuloy yung pag-atras ng mga diskaya sa pagtulong daw sa investigation. Dahil ang kinatwiran nila, kaya sila umatras, dahil parang nagkaroon na agad ng judgment yung isa sa mga taga-ICI. Ito nga si Babe Singson na nagsabi na wala ni isa sa mga so far na iniimbitahan ng nakikita niyang potential na maging state witness. Tama ba yun, attorney? Unang kanilang sinabi. At yun yung naglalarawan talaga nung pagkukulang sa kapangyarihan ng ICI. Kasi nga, dahil wala silang power ng sabina na may kabalangkas na contempt power, kapag sinabi ng isang witness na ayoko nang humarap, ayoko nang sumagot ng mga tanong nyo, wala silang magagawa. Kasi kung Senado yan o Kamara yan na merong contempt powers, pag pinatawag ka, 'di ba? At ikaw ay nag-refuse, pwede ka na ipa-aresto, 'di ba? Yun At pwede kang ipakulong habang hindi ka nagko-cooperate. Hindi ba pwedeng sa sitwasyong ito, wala Hindi ba pwedeng ituring na abuse? Somehow yung paglalabas agad ni Babe Singson ng ganung klase ng statement habang ongoing pa yung investigation? Well, sa dulo naman kasi hindi naman ICI ang magdidesisyon tungkol sa immunity. Pasok yan sa kapangyarihan ng Department of Justice. Diba? Sila ang magdidetermine kung sino yung qualified to be a state witness. So yung pagpapahayag niya ng opinion niya, sa dulo wala namang legal effect yun. Hindi naman purview ng ICI. So sa tingin ko, hindi naman issue yun. Maaring maging questionable siya sa konteksto ng dahil doon nakahanap ng dahilan itong mga diskaya na hindi na humarap. Pero ako, legally, wala naman siyang actual na epekto at hindi naman dapat hold yun against kay Secretary Singson. Or baka naman plano na rin ng mga diskaya yon, naghahanap lang sila talaga ng diba? Tingin ko ayaw na talaga nila mag-cooperate, naghanap na lang ng dahilan. Tsaka Attorney Barry, sa kabilang banda naman, paano kung dumating tayo sa punto, hindi ko naman sinasabi na meron ngayon, pero paano kung dumating tayo sa punto na may mag-akusa na isa doon sa mga nakaupo sa ICI, may connect pala sa contractor, di ba? Yun, ibang usapan yun, di ba? Pag ganon, ako, minimum, kailangan mag-resign siya, di ba? Delikadesa, kailangan magkaroon ng investigasyon, galing either sa ombudsman or sa DOJ, di ba? Yun na yun. Pero shortcoming yun, definitely. Pero totoo naman kasi yun sa kahit na anong body na buuin para mag-imbestiga Sa dulo, 'di ba? Given nga tong lawak nitong involvement ng kung sino-sino mga opisyal sa ganitong klaseng grabing pagnanakaw sa gobyerno, talagang maasahan mo na madaming mga tao na nasa mataas na posisyon, 'di ba? Nakita na nga natin 'yan
sa Senado at sa Kongreso, yung mga ilang mga taong napangalanan, nagpa-participate sa investigation. Alright. Ako, tingin ko, ano yun, talagang problema yon sa given yung lawak ng nakikita nating skandalong ito. Alright, Alright. marami pong salamat, Attorney Barry Thank you, Gutierrez. Attorney. Thank you. Maraming salamat din at mabuhay kayo. Alright. Si Attorney Barry Gutierrez.